At ayun na nga po, para makaiwas po sa isang napakalaking kahihiyan dahil hindi nga po siya lalaban o hindi sisipot doon sa kanyang hamon na suntukan with the General Torre, nagkukumarat po na lumipad patungong Singapore etong si Baste Duterte. At ito nga po yung breaking news ng News 5 nakalagay dito. Ayan breaking news ng News 5 po ito. Baste Duterte biyaheng Singapore. Kinumpirma ni NBI Director Jaime Santiago na papuntang Singapore si Davao City Acting Mayor Baste Duterte kasama ang pamilya at staff. Sabi ni Santiago, matatandaang ikinakasang charity boxing match ni na Duterte at PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa Rizal Memorial Coliseum sa Linggo, July 27. Ano na ngayon? Friday na ngayon. Di ba alangan namang umuwi pa si Basti bukas para lang sa laban o sa Linggo? Hindi na. Alam nyo yan, si Basti puro bunganga, puro yabang, tapang-tapangan, pero pag kinasahan, kapag pinatulan, duwag, di ba? Duwag na duwag. Ayun, takot na pumunta Singapore Akala ko pa naman kung sino napakatapang talaga ni Baste. Pwede naman yun reschedule na lang. Di ba? Reschedule na lang. Baka pwede naman natin kay General Torre. Tanungin niyo po. Di ba? Sabihin niyo po kay General Torre, baka pwedeng i-reschedule na lang. Bandang August na lang yung laban nila. Total naman diba, talagang kumbinsido at talagang lalaban ng ating General Torre. Alam niya ito naisip ko kaya nagpunta ng Singapore yan, naisip niya, naku, hindi ako makakalaban doon, baka masapak lang ako ni Torre, baka magulpe ko. Diba? Sa edad nito ni General Torre na yun talagang kapag na diretso kanya ng kaliwat kanan ay talagang bubulagta ka dyan. Nakita naman ni Basti siguro na si General Torre may suntok. Matanda na nga lang daw siya. Pero yung stamina niya, diba? Saka yung resistensya niya nakita natin. Ito'y sumasabay sa pagja-jogging sa mga mas bata na PNP personnel. Kaya meron po talagang tira itong si General Torre. Hindi naman natin masisisi ang isang Baste Duterte na kumbagay maduwag. Tatay nga, hindi lumaban kay Kawaldi Carbonell diba? Pinalaga ni Kawaldi si Digong. Takot na takot si Digong, hindi rin pumunta. Tapos yung hamon ni Kawaldi kay Baste doon sa Luneta. Hindi rin pumunta si Baste. Matanda na talaga 'yon. Ugod-ugod na si Kawaldi. 'Di ba? Kaya naku po talagang mga lang, matapang labunganga pero duwag. Yan po ang kumbaga katibayan na talagang ang mga Duterte bully lang sa pananalita. Talagang akala mo kay tapang-tapang nila sa mga pananalita. Di ba si Digong? Diyan tayo nadali ni Digong noon My God, I hate drugs. Gumaganyan-ganyan pa. Tapos di ba yung sabi niya yung mga tao di baling siya ay mapunta sa impyerno basta ang mga Pilipino nabubuhay daw po sa kaluwalhatian. Pero yun pala, siya pala ang protector ng mga drug lord. Peter Lim, Michael Yang. Diba, napakaraming mga drug lord na kaibigan niya. Hindi naman mga naipakulong. Si Peter Lim nga, bigla lang naglahong parang bula nakalabas na ng bansa. Hindi napagbayad sa kanyang mga kasalanan, sa kanyang pagiging drug lord dito sa Pilipinas. Diba kaya nako talagang si Ladigong Duterte legacy na nila yan. Duterte legacy duwag. Duterte legacy matapang lang bunganga. Diba? Kaya po wala. Di sayang lang yung sayang lang po yung kumbaga paghahanda ng DILG ba ng nila John B. Cremulya nagpalatag na daw ng doon
Hmm? Yan lang ang totoo niyan. Talagang naduwag lang. Drawing lang. Drawing lang tong si Baste. Takbo. Baste, Duterte, atapang atao. Ahamon suntukan, Tore kasado. Tore practice, Tore jogging. Baste Duterte atakbo atulin. Papuntang Singapore, ando na si Baste. Baste Duterte atapang tao. Ahamon suntukan, Tore kasado. Ay, sus Mario Joseph. Diba, sus Mario Joseph, naduwag talaga. Ay, nako talaga. Ang mangyayari niyan, si General Torre win by default. Pero di ba ito kagandahan no, kita nyo. Ang daming nag-sponsor, ang daming sumuporta diyan sa kanilang suntukan. Edi yung mga makukuhang pera, yung mga kinita diyan sa kagandahang loob na ginawa ni General Torre, mapupunta lang po ito sa ating mga kababayan. Kaya ang tawag diyan, the greatest fight we never had. Tapos ito si Baste, pwedeng the missing boxing hero. The missing boxing hero, Baste Duterte, nawala. Naglahong parang bula, nagtatakbo, naduwag. Diba alam nyo, sa totoo lang, ang laking kahihiyan ng ni Digong. Biruin nyo yung kanyang unique o ihong pinakamamahal na bunso. Naghamon ng suntukan, pero nagtatakbo. Pero maintindihan din naman ni Digong yan. Kasi alam na, ako nga kay Kawaldi Carbonel na uugod-ugod na Hindi ako lumaban diba? Yan lang sabihin ni Digong Kaya ito mga comment ng mga nandito. Anyari, lakas maghamon. General Torre might be old, but he was trained to fight since he was a cadet. Just imagine the years of training he had. Sabi ni Marlo. Ito si General Torre, dating boxing corp. Kumbaga, siya, ng boxing corp member siya. So may training. Bukod pa dyan, alam natin kung gaano kahirap ang training ng mga PNP. Bago ka maging PNP, bago ka maging tauhan ng PNP, mag-aaral ka ng ilang taon. Tapos mag-duty ka, magiging patrolman ka muna, o yung dating PO1, patrolman. 'Di ba? Pagkatapos niyan, susunod magiging corporal ka. Bago ka maging corporal, parang 5 years, 6 years. O tapos saka ka palang mapopromote. 'Di ba? Ganun ang paghihirap niyan. Tapos yung training niyan, buti sana kung striker ka lang, yung katulong ka lang sa bahay ng opisyal. Gagawin kang hardinero, gagawin kang kung pwede, gawin kang driver, tagaluto, kung ano yung Alam niyo ng mga nagpupulis, kasi alam niyo ako, malapit ako sa mga pulis Saka ko, dati po akong nangarap maging pulis. Kaya nga ako dati, kung mapagkakamalan ako, parang pulis Kala nila pulis ako Hindi nila alam pulis lang makatingin. Hindi ngayon, syempre, di ba? Etong si General Torre, bago to maging PNP chief, bago niya marating ang pinakamataas na posisyon sa PNP, dumaan yan sa pinakamababang ranggo, patrolman, o yung tinatawag na PO1 noon. Tapos, di ba, bago pa yan maging patrolman, grabe din ang training niyan. Kaya nako ngayon, ang hinamon ni Baste Duterte, oo nga, nasa 55 ba o 53 o 52 si General Torre. Pero, di ba, ang hinamon niya, meron pong matinding training na pinagdaanan, at meron pong kumbaga merong angking tapang.
lakas ng loob, buuan loob. Wala siyang kumbaga kinakatakutan. Diba? Kaya po ito pong nangyari na kumbaga itong hamon ni Baste Duterte. Nakita nyo naman, hindi man lang kumurap ang mata ni General Torre at talagang yung paghamon na ganon, sagot kagad ni General Torre, sige, magandang pagkakataon to para makatulong sa taong bayan. Diba? Si Baste naghamon para magyabang. Si General Torre sinagot ang hamon para makatulong. So magkaiba yun. Malaki po kaibahan nun sa kumbaga sa goal. Si Baste nilait-lait si General Torre, sinabihan pang matagal na daw gustong makasuntok ng unggoy pero tumakbo lang sa Singapore. Si General Torre hindi aalis ng bansa, hindi magtatatakbo, bagkus makakatulong at tumutulong pa sa ating mga kababayan. Kasi ang mga Duterte naman, nakita naman natin, easy go lucky lang naman sila. Hindi naman sila nagtatrabaho talaga. O si Sara nasa Dahig, si Pulong yata kakauwi lang din. O si Baste, kita nyo, pumuntang Singapore. Kaya yung sinasabi nitong si Pulong na dapat mag-waiver, walang problema yan. Ako, magwe-waiver daw para daw wala daw demanda na makuha si Baste. Kung sakali daw na magurgur ni Baste sa ibabaw ng ring, eto nga si General Torre. Ang tanong ba, kaya ba ni Basting mapatumba ang isang General Torre? Diba? Alam natin si Baste, wala namang parang walang hindi to yung gym body, hindi katulad ni General Torre. Nako, nakikipagsabayan to ng takbuhan sa mga young PNP personnel. Ito yung sabi ni Baste, ni Pulong, nako, bumanat din si Pulong. Siguro na itong kalaban kasi mapuruhan, mamatay, mapriso ko yung suon, ko sila dahilan. Magpirma na sila sa bugado. Mas maayo na. Puro mga sa isog. Kaya kung mga agit na pungkol, lagi mga agiton, di mga agit na ng gamay po ka ng gamay po kayo na yung agit. Hindi ito kasaras mga agit. Tama ito yung kondisyon. Ito tal gusto niyo mga utabang ng baha. Kamu ikaw PNP, daghan naman kagkwarta, kabalong ang dahil na, pwede mong gidawat pag-alsa sa akong mamahan. Anong hindi na lang ka mo donate diretso sa gibahaan? Ibukat pa rin yung kondisyon ng sa ako'y suron, magsumbagan na yun. O karoon na yung kondisyon. Kung musulti na yung mga presidente mag-health political test at tanan, usbo, sa naupaw na po, usbo na po na ito. Ang hadlok pa no, anong drug test? Amoy gitago? Nako Pulong. Duwag lang kayo, takot lang kayo kay General Torre. Kita nyo, ang dami ng satsat, ang dami ng bunganga. Si General Torre daw, marami daw pera, malaki daw ibinayad kay General Torre dun sa paghuli. Kaya Digong, paghuli daw sa tatay nila, kita nyo, ang dami ng mga palusot, ang dami ng mga bunganga nitong mga Duterte na to. Kayo nagamon Kung hindi nyo kaya, huwag kayong maghahamon, di ba? Kung hindi nyo pala kayang panindigan, hindi nyo pala kayang labanan yung tao, huwag nyo hamunin. Yan kasi akala nila, pag ginamon nila si General Torre, ngingiti lang. Si General Torre, sasabihin lang na, kumbaga parang papasok sa kanang tenga, lalabas sa kaliwa, ganun lang. Hindi nila alam na si General Torre, seseryosohin yung hamon ni Baste. Diba masyado nyo kung laitin yung tao, tinatawag pa ni Basting unggoy. Sinabihan ni Basti na you're nothing without your position. Hindi ba alam ni Basti si General Torre, engineer? Si Basti ba? Bakit ba naging mayor yan? Dahil anak lang yan ni Digong. Ano talent niyan? Surfing? Ano nagawa niyan sa buhay niya? Ano naambag niyan sa lipunan? Para gumanda buhay ng mga Pilipino, meron ba? Kung hindi pa niya naging tatay si Digong, hindi naman makikilala yan. Kung hindi niya ama si Digong, hindi naman magiging mayor yan.
Hindi naman yan magkakaroon ng pwesto sa Davao. Parang baligtad. Si Baste ang nating kung hindi niya naging tatay si Digong. Pero si General Torre walang tatay na naging presidente. Walang tatay na sikat. Walang tatay na kilalang kilala. Nagawa niya yung kanyang sarili, naiangat niya, nagawa niya yung sarili niya bilang PNP chief dahil sa kanyang sariling sikap. Hindi katulad ni Baste. Nakadikit ang pangalang Duterte, kaya kinikilala, kaya naging mayor. Kaya wag pulong, wag mo ibahin ang usapan. Kapatid mo naghamon, wala nang mga kondisyon-kondisyon. Bakit may mga ganun pa kondisyon-kondisyon? Dapat sinabi niya yan nung una pa lang niyang hamon ng suntukan. Ngayon, nagpapalusot na. Tapos nagtatakbo pa sa Singapore. Aminin nyo na lang, naduwag, natakot, kinabahan dahil baka mapangahan. Kaya nako, mga waiver na yan, pipirma dyan si General Torre. Pero, di ba, dapat wag din kayong mag-iiyak kapag si Baste Duterte ay napangahan ni General Torre sa kanilang laban. Kaya lang mukhang malabong matuloy dahil nga ang isang Baste Duterte napakalakas maghamon, nagtatakbo na sa Singapore, naduwag. Ang dating Agila ng Davao, nadagana, dinagana. Takot na takot kay General Torre.